Inaanyahan ko po, buksan po natin ang ating mga daladalang Biblia sa Aklat ni Ruth, Kapitulo or Chapter 1, verse 14 to 18. So, again, Ruth chapter 1, verse 14 hanggang verse 18. Kung yun na po nakita sa inyong mga Biblia, inaaniyahan ko po na tayo po ay magsitayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos sa oras nito. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabi po sa verse 14, And then they lifted up their voices and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. And she said, See, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. But Ruth said, Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord do so to me, and more also, if anything but death parts me from you. Verse 18, And then Naomi saw that she was determined to go with her. She said, No more. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, sa umagang ito kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Tunay nga na kami po ay lubos na dinadakila, Panginoon, ng inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay pinagsama-sama niyo po sa lugar na ito para sumamba at muli ay makinig ng inyong salita, Panginoon. Ang dalahin ko ay patuloy ka pong mangusap sa bawat isa sa amin at i-reveal niyo po, Panginoon, kung ano po yung dapat naming matutunan at may apply sa aming buhay sa pamagitan po ng aming pong pag-aaralan ngayon. Maraming pong salamat sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay makakaupo na. And ako po ay bumabati ng isang magandang araw ng Panginoon at magandang umaga sa bawat isa. Good morning, Lifehouse Church, and happy Lord's Day. So purihin po ang Panginoon na kayo po ay nandito ngayon at tayo magkakasama po ulit. At ngayong araw po, ngayong linggo na ito na po yung pangatlong linggo ng ating panibagong series dito po sa Aklat ni Ruth. At ngayong araw tayo nga po ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral. At yung pong ating binasa kanina, yun po yung ating pag-aaralan. And to establish po yung pong context ng ating pong pag-aaralan sa umagang ito, balikan po muna natin, magkaroon po muna tayo ng isang maigsing recap sa mga napag-aralan po natin sa nakalipas na linggo. Kung babalikan po natin yung passage na pinag-aralan natin last week, ay makikita po natin at that moment po, si Naomi po ay nagdesisyon na bumalik doon sa bayan na kanyang pinagmulan, doon po sa Judah. No, at bakit? Kasi dahil nalaman niya, siguro may nagbalita sa kanya na yung kalalagayan po ng bayan ng Israel ay nagiging maayos na. No, nagiging okay na siguro yung pong famine na kung saan na-experience ng bayan ng Israel during that time, nung time na umalis sila Naomi, pero nung time na ito ay medyo patapos na. And siguro, sabi nga marahil itong time na ito ay muli ng unti-unti ng pinagpapala ng Diyos na si Yahweh ang bayan ng Israel. And makikita po natin yan doon sa verse 6 po, nung Ruth chapter 1, kung saan sinabi po doon na ni Naomi, the Lord has visited His people and give them food. So ibig sabihin talagang nandun na, tapos na yung famine. Sa mga panahong ito ni Naomi, nung time na naisip niya na bumalik doon sa land of Judah or doon sa bayan ng Israel. Kaya naman, yung desisyon na ito, ang ginawa niya, pinlano niya na isama yung kanyang dalawang daughter-in-law. Sino nga yun? Si Orpah at saka si Ruth. So, nung panahon na yon, nagsimula na po, nung time na yon, na nalaman nila na okay na, meron ng hindi na famine sa land of Israel, sa land of Judah,
nag-decide si Naomi na pumunta doon kasama yung kanyang dalawang daughter-in-law at nagsimula silang maglakbay. Bumalik doon po sa Judah, doon po sa lupa na kanyang pinagmulan. Pero kung mapapansin po natin at babasahin po natin yung verse 6 hanggang pababa, hanggang verse 13, makikita po natin na meron pong pagbabago ng isip si Naomi. No, nagbago ang isip ni Naomi. At ang naisip niya napag-isipan niya na wag na lamang isama yung kanyang dalawang daughter-in-law. Na pabalikin na lamang doon sa land of Moab, itong si Orpha at saka itong si Ruth. No, gusto niya naisip niya na ibalik. Napabalikin na lamang itong dalawang ito doon sa bayan ng Moab. So bakit? Bakit ganun yung naging bakit ganun yung naisip ni Naomi? Marahil naisip ni Naomi is ayaw niya na katulad niya ay maghirap din ang dalawang ito doon sa katulad niya, no, sa sitwasyon na kanyang kinalalagyan. No, alam po nating lahat na mahirap yung naging sitwasyon ni Naomi at talagang kaawa-awa yung kalalagayan po ni Naomi. No, at alam po natin at alam din niya na matanda na po siya noong mga panahong ito. No, kung titignan po natin doon sa verse 12 ng chapter 1, na alam niya, sinabi niya sa mga anak niya na ito, sa kanyang mga daughter-in-law na to, na matanda na siya para magkaroon pa ng anak, para mag-asawa at mag-anak pa. Tapos, hintayin lumaki yung magiging anak ni Naomi at pakasalan ng dalawa. So, matanda na po siya para sa bagay na yun. So, ibig sabihin, hindi niya na kayang. Kumbaga, wala nang pag-asa itong si Naomi. Yun po yung paniniwala niya. Kaya, si Naomi, nagdesisyon po si Naomi na ibigay na yung blessing na kay Orpha at saka kay Ruth sa pamagitan ng pagsasabi na bumalik na kayo doon sa land of Moab at huwag nyo na akong samahan. No, binigay niya po yung blessing niya. Makikita po natin yun sa verse 8 ng chapter 1. No, yung blessing na ito ni Naomi. Na nandun pa nga, kung babasahin po natin yung verse 8, ang sabi po dyan, but Naomi said to her two daughters-in-law, go, return each of you to her mother's house. May the Lord, ano po yung blessing na binigay ni Naomi doon sa dalawa? May the Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. No, dahil sabi itong dalawang ito na si Orpha at saka si Ruth ay naging mabuti kay Naomi. Ang sabi ni Naomi sa kanila, hayaan nyo na bumalik na kayo doon sa land of Moab, doon sa kung saan kayo nagmula, sa inyong mother's house, sa inyong mga nanay, at maging ang panalangin niya, ang blessing na binigay niya sa kanila ay nawa ay maging mabuti din ang Diyos sa inyo sapagkat naging mabuti kayo sa akin. No, yun po yung naging desisyon ni Naomi sa mga panahon na ito, nung time na naisip niya na pabalikin na lamang itong dalawa. At makikita po natin na ito pong desisyon na ginawa ni Naomi para po kay Orpha at saka kay Ruth, na sinabi niya na bumalik siya doon sa land of Judah, hindi po ito isang suggestion. Hindi niya sinasuggest kay Orpha at kay Ruth na sa balagay ko, mas okay kung pwedeng bumalik na kayo doon. Hindi niya yung sinasuggest. Sa halip, yung reason kung bakit gano'n yung naging desisyon ni Naomi sa kanila, ito ay, hindi siya isang suggestion, kundi si Naomi, pinipersuade niya itong kanyang dalawang daughter-in-law. Ibig sabihin, pinipilit, hinihikayat, no, na bumalik na lamang, iwanan na lamang siya. No, nung dalawang ito, iwan na siya at hayaan na lamang siyang bumalik mag-isa doon sa bayan na kanyang pinagmulan. Not because she don't want them anymore. Hindi dahil ayaw niya na doon sa dalawang anak na, sa dalawang daughter-in-law niya na ito. Not because she don't love them anymore, but because
Ayaw ni Naomi na mamuhay ang dalawang ito sa hirap at sa sakit. Ayaw niya na magdusa ang dalawang ito katulad ng naranasan niya. Dahil sa mga panahong ito, do pabalik si Naomi sa land of Israel, doon sa Judah, hindi alam ni Naomi kung paano siya magsisimula sa kanyang buhay. So walang clear future si Naomi pag bumalik siya sa land of Judah. And ayaw niya na madamay pa yung kanyang dalawang daughter-in-law na napakabuti sa kanya, na sobrang mahal na mahal siya. Ayaw niya na madamay siya doon sa hirap at pagdudusa na maaari niyang maranasan doon sa pagbalik niya doon sa land of Judah. Bakit? Kasi kagaya ng sinabi po ni Naomi, para kay Naomi, no, yung sinasabi ni Naomi para sa kanya doon sa Ruth chapter 1 verse 13, ano sabi po ni Naomi? Ang claim niya para sa kanyang sarili, the hand of the Lord has gone out against her. Ibig sabihin, ang para kay Naomi, para sa kanya, siya ay wala ng pag-asa. Siya ay kawaawa na, wala na siyang pag-asa sa buhay niya. Yun po yung naiisip na Naomi. Bakit? Dahil ang akala ni Naomi, ang pakiramdam ni Naomi, dahil sa mga bagay na nangyari sa kanya from the past, namatay siya ng asawa, namatay siya, no, nawalan siya ng mga ari-arian, namatay yung kanyang dalawang anak. Ang akala ni Naomi ay pinabayaan na siya, iniwan na siya ng kanyang Diyos. Iniwan na siya ni Yahweh because of her devastating and pitiful situation na nalaman niya or na kanyang naranasan sa kanyang buhay. Not knowing na ginagamit ng Panginoon yon, inalaw ng Panginoon na maranasan niya yung mga bagay na iyon dahil merong mabuting plano. God is doing great things sa pamagitan ng mga bagay na nangyayari or nangyari doon sa buhay ni Naomi. So iniisip ni Naomi, ay dahil sa hirap, dahil sa sakit, dahil sa mga bagay na naranasan ko sa buhay ko, pinabayaan na ako ng Diyos. Minsan ganun din po yung na-experience natin. Tama po ba? Lord, nandyan pa po ba kayo? Bakit ganito po yung nararamdaman ko? Totoo ka pa rin ba, Panginoon? Bakit hirap na hirap ako? Nasaan ka ngayon, Panginoon? Kailangan kita. Sometimes ganun po yung sinasabi natin. Sometimes ganun yung nagiging attitude natin sa Panginoon kapag nakakaranas po tayo ng mga paghihirap, ng suffering sa buhay natin. Akala natin pinabayaan tayo at iniwan tayo ng Panginoon. Pero ang dapat po nating tandaan, mga kapatid, kung ikaw ay totoong mananampalataya sa Panginoon, kung ikaw ay totoong iniligtas ng Panginoon, kung ikaw ay totoong tumanggap sa Kanya at nanampalataya ka doon sa ginawa niya at ikaw ay totoong anak ng Diyos, mga kapatid, anong pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin? I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yun po yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin at yun po yung dapat hindi natin makalimutan. Kahit paano man yung dinadanas natin sa buhay, tandaan po natin na God is still there. And alam po natin, kagaya po na nangyari kay Naomi, kahit na ganoon yung naging reaction niya, naging response niya doon sa nangyari sa kanya, ang Panginoon ay kumikilos and God is doing a great things in the midst of her situation. No? And dito nga po sa ating passage, makikita po natin pong pag-aaralan ngayon, makikita po natin na dahil po pinipilit ni Naomi itong si Ruth and Orpah na bumalik doon sa land of Moab, na magdesisyon sila na iwanan na lamang si Naomi, na hayaan na lamang siyang bumalik mag-isa sa Judah. Gusto ni Naomi na itong dalawang ito ay magkaroon ng desisyon na talagang pumunta at bumalik ng Moab. Pero alam niyo po itong si Orpah at saka si Ruth, nagkaroon po sila ng decision based sa ating pong passage na pag-aaralan. Pero yung decision na ito, makikita po natin, they have two different decision na ginawa doon po sa pag-persuade po ni Naomi sa kanila na bumalik doon sa land of
Moab. At ito po yung titignan natin sa umagang ito. We will be looking sa kung ano nga ba yung pagkakaiba ng resolve na ginawa nung dalawang ito, ni Orpha at saka ni Ruth. And to begin po, kung ano po itong dalawang decision na ito, dalawang resolve na ito, pag sinabi po nating resolve, yan po ay firm, ang ibig sabihin po niyan is it is a firm determination to do something. A firm determination to do something. Yan po yung ibig sabihin ng salitang resolve. So titignan po natin ano ba yung naging resolve unang-una ni Orpha. Yun po yung obserbahan natin sa oras na ito. So, number 1, kung makikita po natin sa ating passage, Orpha's resolve is to leave Naomi and turn back or return to his people. Yun po yung naging resolution ni Orpha. Yun po yung naging desisyon. Yun po yung firm determination ni Orpha doon sa ginawang pamimilit ni Naomi sa kanya na bumalik doon sa land of Moab. So una, yung resolve po ni Orpha is to leave Naomi, iwanan si Naomi at bumalik doon sa land of Moab. Makikita natin yan doon sa verse 14 ng Ruth chapter 1 na ating pong binasa. Sabi po dyan, then they lifted up their voices and went and wept again. And Orpha kissed her mother-in-law. No, she kissed her mother-in-law. Nung hinalikan niya, nagpaalam siya tapos nung magdubdob na damdamin na binuhos nila na hindi kita iiwan. Pero dumating yung point kay Orpha na nagpaalam siya at iniwan niya yung kanyang mother-in-law. Alam niyo mga kapatid, hindi ko po kayang itanggi. Hindi ko po maitanggi that Orpha loved her mother-in-law. Naniniwala po ba kayo na mahal ni Orpha yung si Naomi? Ako po naniniwala ako na mahal po talaga ni Orpha si Naomi. Makikita nga po natin ito doon sa kanyang action kung paanong nandun siya. No, they are traveling na. No, naglalakad na sila. Naglalakbay na sila papuntang Judah. And last week nga, yung pinag-usapan, sinabi ni Pastor Jordan sa atin last week is possibly nandoon na sila bago sila tumawid ng Jordan River. No, nung nagdesisyon si Naomi na pabalikin na lamang yung dalawang kanyang mga anak. So yung point na nandun po si Orpha at sumama siya doon sa paglalakbay, I believe na nandoon talaga na minamahal at kumbaga mahal talaga niya yung kanyang mother-in-law na si Naomi. Ako po ay naniniwala na hindi po siya nagdalawang isip na gawin ito, na magtungo doon sa Judah kasama si Ruth at si Naomi. I believe also na hindi rin po siya pinilit. No? I believe hindi po siya pinilit ni Ruth or ni Naomi para sumama sa kanila. No? Ako po ay naniniwala na sumama si Orpha na maglakbay papunta kasama si Naomi at Ruth pabalik sa Judah dahil ito po yung gusto niyang gawin. Dahil gusto niya ipakita kay Naomi kung gaano niya kamahal, kung gaano kahalaga para sa kanya yung kanyang mother-in-law. So mahal ni Orpha itong si Naomi. And hindi rin po ako magtataka na mahal niya talaga ito dahil again, for 10 years nakasama po ni Orpha yung kanyang mother-in-law. No, hindi ko alam kung magkapit-bahay ba sila nung time na hindi buhay pa yung asawa niya or nandoon siya kasama. Pero sa custom ng Israel, ng mga Jews, kapag ikaw ay nag-asawa, doon ka. No, kumbaga, sa compound, meron isang katabi ng bahay. So ganun po yung custom during that time. So again, nung panahon yun, I believe na develop po kay Orpha yung pagmamahal niya kay Naomi. Especially na na-witness niya yung lahat ng hirap, lahat ng pinagdaanan nito. Nakita niya ang lahat ng sakit na naranasan nito sa pagkawala ng kanyang asawa ni Elimelech, sa pagkawala ng kanyang mga
anak. At ngayon nga, makikita natin na talagang kaya dahil alam niya yon at personally na naiintindihan niya at nararamdaman niya kung gaano kahirap or kasakit, katulad ni Ruth, nararamdaman nila kung gaano kahirap at kasakit ang mawalan ng isang mahal sa buhay. Kaya nandoon yung pagnanais nila, yung kagustuhan nila na sumama sila kay Naomi pabalik doon sa land of Judah. Kaya nandun din po yung pagnanais ni Orpha na magstay kasama ng kanyang mother-in-law na si Naomi. But again, because of Naomi's decision, persuading Orpha na iwanan na siya at hayaan na lamang siyang bumalik doon sa kanyang bayan, doon sa Judah, dahil po sa mga rason na ibinigay ni Naomi kay Orpha at kay Ruth. At makikita nga po natin dito, doon sa pangalawang beses na pinilit, hinikayat ni Naomi si Orpha na bumalik doon, hindi na po nagdalawang isip si Orpha na bumalik na. Dahil yun po yung gustong mangyari. Hindi ko po alam kung naging masunurin lang si Orpha or kung ano man. Pero I believe meron pong reason kung bakit niya ginawa yon. Merong reason kung bakit nagdesisyon siya na bumalik na lamang doon sa land of Moab. Dahil ako'y naniniwala yung dahilan niya is naisip niya, na-realize niya na kapag bumalik siya doon sa kanyang pinagmulan, doon sa land of Moab, mas magiging maayos, mas maipagpapatuloy niya yung kanyang buhay. No? Kung babalik siya doon sa bayan ng kanyang magulang, ng kanyang ina, sa Moab, maari siyang mabuhay ng maayos, maari siya ulit makapang-asawa, no? Mula sa lahi na yon. No, again, dahil yun po yung dahil naisip niya, yun po yung naisip niyang gawin na magdesisyon na siya, magpaalam na kay Naomi. No? Again, for Naomi, yung reason kung bakit niya ginawa yun is alam niya, naniniwala siya na walang magiging future na kakaharapin si Orpha at si Ruth kung sasama sila sa kanya. And because of that, again, mga kapatid, because of that, Orpha was persuaded by Naomi to leave her and just go back to her mother in the land of Moab. Now, mga kapatid, here's the thing po, mga kapatid. This decision na ginawa po ni Orpha makes me believe, yes, she loves her mother-in-law. Mahal niya yung kanyang mother-in-law. Mahal niya si Naomi. It makes me believe na nandoon yung pag-ibig niya kay Naomi. But, ito po yung isang bagay, but she did not love her enough to stay in spite of this situation, in spite ng situation po na kinakaharap ni Naomi. Yes, mahal ni Orpha si Naomi, pero hindi sapat yung pagmamahal na yon na nararamdaman ni Orpha para magpatuloy siya kasama ni Naomi pabalik sa land of Judah. Hindi po naging sapat, hindi po sapat yung pagmamahal niya para piliin niya, gustuhin niya na dito na lang ako, hindi kita iiwanan. Mas pinili ni Orpha na bumalik na lamang sa land of Moab dahil maybe, na-realize niya na mas magiging okay, mas magiging maayos ang buhay niya kung talagang babalik na lamang siya doon sa bayan na kanyang kinagisnan, doon sa dating buhay na kanyang kinalakihan at kinasanayan. No? I believe, mga kapatid, Orpha becoming part of Naomi's family. No? I believe Orpha becoming part of Naomi's family. It is God's provision for her, for Orpha, to be redeemed and to become also one of God's covenant people.
I believe God, provision yun ng Panginoon na siya ay naging parte ng pamilya ni Orpah para siya ay maranasan niya yung pagliligtas din ng ating Panginoon. Pero sa puntong ito, mga kapatid, Orpah did not made the right decision to stand and to stay with Naomi and go back to Judah and worship the one true God of Israel na si Yahweh. Alam niyo mga kapatid, this is also what we can see sa maraming tao ngayon. This is also what we can observe sa mga tao ngayon sa mundong ito, dito sa bansa natin at sa iba pang dako. Many are saying, yes, ako ay follower ni Christ. Many are saying, yes, ako ay Kristiyano. Ako ay mananampalataya. Yes, ako ay naniniwala kay Kristo. Marami ang nagsasabi, mahal ko si Christ. Sumusunod ako sa Kanya. I'm His follower. Pero alam niyo mga kapatid, konting pangaakit lang ng mundo, konting temptasyon lamang, konting pilit lang ng mundo sa Kanya, agad na niyang binabalikan, agad na niyang tinatalikuran yung pananampalataya at yung kanyang pananampalataya kay Kristo at agad siyang bumabalik sa dati niyang gawi at dati niyang pagkatao at kasalanan. Bakit? Bakit ganun yung nagiging response nila? Dahil they found that being in the world is more pleasurable para sa kanilang sarili, para sa kanilang flesh. They found that that being in the world is more pleasurable, delightful para sa makasalanan nating mga puso. They see that being a follower of Christ is difficult, full of suffering and trials, hardship and toil, and even persecution. No, kung ikaw ba naman ay isang tao at kung alam mo na kung ikaw ay papasok dito, kung ikaw ay maniniwala kay Christ at malalaman mo na pag ikaw pala ay naniwala sa Kanya, darating pala, mas darating at bubuhos pala yung mga suffering at paghihirap sa buhay mo. Kung ikaw ay isang tao na talagang matino, papasok ka ba doon? Of course, hindi. Pero dahil binago tayo ng Panginoon, alam natin na meron tayong pag-asa sa mundong ito, alam natin na yung mundong ito ay mga pansamantala lamang, at alam natin na yung ino-offer ng binibigay ng Panginoon natin is mas ma-enjoy natin for eternity, then kaya nagawa po nating manampalataya sa Kanya. It is because of God. It is because of God dahil tayo po ay binigyan niya ng puso na handang sumampalataya, handang magmahal sa ating Panginoon. Again, mga kapatid, mas pinipili na lamang nila or agad silang bumabalik sa dati nilang pagkatao or sa buhay na rebellious sa harapan ng Diyos at sa buhay na punong-puno ng kasalanan, sa buhay na lumalakad sa kasalanan. Alam niyo mga kapatid, kung ganito po tayo, kung tayo ito yung mga tao na agad-agad na iniiwan yung pananampalataya natin kapag tayo ay pinipersuade ng mundo, mga kapatid, I believe it disproves us or disproves me not one thing, mga kapatid. Those people who are easily get persuaded by the world and those people who easily live their faith in Christ behind and turn back again to the passion of this world, they are not truly belong to Christ. Hindi talaga sila kay Kristo. Ibig sabihin, hindi sila totoong mananampalataya sa Diyos. Sumasamba sila sa Diyos, nananampalataya sila kay Kristo sa nguso at hindi sa puso. Sana hindi tayo ganito, mga kapatid. Sana hindi tayo ganito, mga kapatid.
Sana yung ating pong pananampalataya sa Panginoon kay Kristo ay totoo sa ating mga buhay, totoo sa ating mga puso. At alam niyo mga kapatid, ito po mismo yung pinakita ng ating Panginoong Hesus sa isang parable. Kung titignan po natin yung Matthew chapter 13 verse 1 hanggang verse 9, makikita po natin na sinabi ng Panginoon dito, ng Panginoong Hesus mismo, na ganito nga yung mangyayari. Sabi in Matthew 13, verse 1 hanggang verse 9, the same day Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood in the shore. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seeds, some fell along the path, sa daan, and the birds came and ate it up. Some fell on the rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plant. In verse 8, still other seed fell on good soil, where it produced a crop 160 or 40 times what was sown. So sabi dito sa verse 9, whoever has ears, let them hear. So ano po yung sinasabi ng Panginoong Hesus dito? Meron daw pong mga tao na nakarinig ng mabuting balita. Yes, nanampalataya sila nung narinig nila. Pero agad ding nawala. Dumating lang yung konting uno sa buhay, nawala. Meron din namang iba na sabi doon na lumaglag sa rocky ground. No? Pero dahil walang masyadong lupa, no? Dahil dumating yung mga pagsubok sa buhay, iniwanan nila yung kanilang pananampalataya. Ganun din yung nalaglag doon sa kokonti lamang yung lupa. No? Pero yung sinasabi ng Panginoon dito, meron din naman daw na nalaglag sa mabuting or magandang lupa. At ang nangyari doon, yung pong word ng Panginoon, yung gospel na narinig niya, yung pananampalataya na kanyang ibinigay or yung pananampalataya niya kay Kristo ay lumago at nagkaroon ng bunga. Kaya mga kapatid, I hope and I pray na sana hindi tayo kagaya ng mga taong nalaglag sa path, doon sa daanan, hindi doon sa rocky, hindi doon sa mababaw na lupa, kundi sana yung pong narinig natin ay nalaglag doon po, natanim sa ating mga puso at nawa. Makita po sa atin yung bunga ng mabuting balita na atin pong narinig. Yung pong pananampalataya natin kay Kristo ay magkaroon ng maganda at malagong bunga. I hope hindi rin po tayo maging kagaya ni Orpha, na mas pinili niya na balikan na lamang yung dati niyang buhay doon sa bayan ng Moab, kung saan ay itong bayang ito ay kinasusuklaman ng ating Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, the fact na tayo po, ako po ay naniniwala, the fact that we are still here, following and loving our precious Savior Jesus Christ and standing firm sa ating pananampalataya sa Kanya, I believe mga kapatid, God will sustain us. God will sustain us and give us His abundant grace to continue to live a life that is pleasing to Him. Preserving to live a holy and blameless life to Him, rejecting, ang alin? Rejecting the desire of this world. So mga kapatid, ito po yung pinatotohanan ni John in 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Sabi diyan,
Do not love the world or the things in the world. Sabi po ni John, do not love the world or the things in the world. Wag mo daw mahalin yung mundo or yung mga bagay na nasa mundong ito. Sabi po ni John, if anyone loves the world, he loves the Father. Ulitin ko lang po, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the desire of the flesh, the desire of the eyes, the pride of life is not from the Father, but is from the world. In verse 17, the world is passing away along with its desire, but whoever does the will of God abides forever. So kung ikaw po ay mananampalataya kay Kristo, do not love the world. Huwag mong mahalin ang mundo. Kung ikaw ay Kristiyano at iniligtas ng Panginoon, huwag mong mamahalin yung mga bagay sa mundong ito. Huwag mong i-desire na makamit mo yung mga pansamantalang bagay sa mundong ito. Ang i-desire mo, ang naisin mo sa buhay mo ay ang ating Panginoong Jesucristo na mas makilala siya ng lubusan at patuloy na lumago sa iyong relasyon sa Kanya. Again, mga kapatid, kung ang magiging choice natin ay kagaya ng choice na ginawa ni Orpah, na mas nanaisin natin bumalik doon sa dati nating pagkatao, mas ninais ni Orpah na bumalik doon sa land of Moab dahil ang akala niya mas maayos, mas okay, magiging maganda yung buhay niya sa lugar na iyon. Yes, mga kapatid, marahil tama tayo, tama si Orpah na bumalik doon, magiging maayos yung buhay niya, pero tandaan natin, ayon sa ating pong binasa dito po sa 1 John, yung mga bagay sa mundong ito na ini-enjoy natin, na maaari nating i-enjoy, yan mga bagay na yan ay pansamantala lamang at yan po ay mawawala. Hindi po natin yan kakailanganin pag tayo po ay namatay na. Pero ang isang pangako ng Panginoon, kung ikaw ay mananampalataya at nanaisin mong mas makilala siya sa iyong buhay, mas mai-enjoy natin yung pangako ng ating Panginoon, yung inheritance na ipinangako ng Panginoon sa atin, kasama niya doon sa langit. Yes, again mga kapatid, marahil, again, tama siya, pero yung mga bagay na yon na pinapaniwalaan niyang may enjoy niya ay pansamantala lamang. Mawawala kumpara po doon sa buhay na iniwan niya kasama ni Naomi at ni Ruth. So in this decision mga kapatid that she made is very different po. Yung pong decision, yung pong resolve na ginawa ni Orpah is very different doon po sa resolve or decision na ginawa ni Ruth. Ibang-iba yung naging response ni Ruth doon po sa pagpapersuade ni Naomi sa kanya. No? And ito po yung pangalawang titignan po natin. Ano po yung naging resolve ni Ruth? Sabi diyan, Ruth resolved is to leave her people, no? To leave her people and to stay and remain with Naomi. Nakita niyo po yung difference doon sa dalawang magkapatid. Kay Orpah, iniwan niya si Naomi at bumalik siya sa Moab. Kay Ruth, iniwan niya yung Moab, tinalikuran niya yung kanyang bayan, yung kanyang mga pamilya doon sa Moab, at mas pinili niya na magstay kay Naomi. No, see, same scenario but two different response. In verse 15 po mga kapatid, makikita po natin for the third time, Naomi is persuading Ruth to go back to Moab with her sister-in-law. Ano po yung sabi niya kay Ruth sa verse 15? And she said, "See, Ruth, see, your sister-in-law has gone back to her people and her gods. Return after your sister-in-law." Makikita natin dito mga kapatid, talagang pinagpipilitan po ni Naomi na sumama itong si Ruth na bumalik doon sa bayan ng Moab kasama ni Orpah.
Pero mapapansin din po natin na yung pong firm decision ni Ruth na manatili doon kasama si Naomi, na magtungo doon sa kanyang bayan, doon sa Judah. Kaya kahit kumbaga firm po yung decision ni Ruth na sasama ako sa iyo, wala kang magagawa. I'm staying, sabi ni Ruth. Kahit anong pilit mo, kasama mo ko. Yun po yung desisyon, buo yung desisyon ni Ruth na magtutungo siya sa Judah kasama ni Naomi. Kaya kahit anong pilit na gawin ni Naomi, hindi po nanaisin bumalik ni Ruth doon sa land of Moab. Bakit? Dahil kahit na hindi maganda yung kanyang naranasan, kasama po yung pamilya ni Naomi. Again, nakikita niya yung buhay ni Naomi. Kahit hindi na naging maganda yung naranasan niya, kasama yung pamilya ni Naomi, namatayan din siya. Nagkaroon naman siya ng pagkakataon na makita, makilala, malaman kung sino yung tunay na Diyos ng bayan ng Israel. See that, mga kapatid? Kahit na ganun yung